So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, gusto ko magbigay agad-agad ng first impression sa lalabas ngayon na bagong smartphone, which is the Tecno Spark 30C. Maganda kaya ito i-consider purchase? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, grabe, hataw na hataw ngayon si Tecno. Hindi ko in-expect na ngayong or September sila ngayon mag-release sa mga bagong smartphone. Kasi kung itatrack nyo yung last year, nag-release sila noong mga December, late 2023. Pero ngayon, hataw na hataw sila. Unang-una ngayong September is the Tecno Spark Go 1. Mid-September is the Tecno Spark 30C. So yeah, pre, na-unbox, game test, and review na natin yung predecessor, which is the Tecno Spark 30C. Abangan nyo na lang, syempre, i-review rin natin game test itong Tecno Spark 30C. So, pag-usapan natin yung SRP. So, nakita ko yung range na itong Tecno Spark 30C ngayon. Nasa range siya ng 5,200 pesos, 6,400 pesos. Meron siya iba't ibang variant na 4GB 128, 4GB 256, and 8GB 256. Sa kanya presyo is sulit, di ba? 5 plus, 4GB of RAM, I think yan na talaga minimum. Ang tinerno pa, 256GB of internal storage. Pero ito malupit kasi tinignan ko to, inabangan ko to sa Shopee ngayon. Para makukuha nyo na lang to for as low as 4.5 or 4 plus. Yung 4GB 256 and 4GB 128. So, syempre, i-review, game test natin yan para ma-test natin kung sulit nga bang Tecno Spark 30C. So, okay na okay yung ganyang option ngayon na finally, wala nang 256GB ito sa Tecno, which is sa mga budget smartphone. Nalaman nila na sobrang baba na ng 64. Better option to get is 128GB. 64 is for casual things na lang. Pero kung hardcore kayo na user ng smartphone, 128 na talaga the best option nyo. 4GB of RAM sa presyo na 4 plus, 5 plus, okay pa yan. Minimum. Pero yun nga, buti na lang sa 6 plus na SRP neto, 8GB of RAM, is yan na rin ang perfect na eternong RAM, mga ka-J-Vlog. So, okay na okay. Alam na alam ni Tecno kung ano ba yung sulit na RAM na eterno sa mga price segment ngayon dito sa Philippines. At yun nga, ma-release to ngayong week ng September 20 above. Ewan ko kung anong date eh. Nakita ko kasi sa TikTok parang September 20 ngayon eh. Pero abangan na lang natin yan at magpe-purchase tayo ng Tecno Spark 30C agad-agad. Gusto ko muna magbigay ng first impression para humabol na rin kayo sa sale. At ilalagay ko po yung product link ng Tecno Spark 30C sa description box kung interested kayo mag-purchase. Sa Shopee ay mura rin, 4 plus nga itong Tecno Spark 30C. Medyo redesign siya, circular camera module na ngayon, parang ganito. Yun ang uso sa mga budget smartphones today. At dual rear camera system si Tecno Spark 30C na merong 50 megapixel main at yung front cam niya is 8 megapixels. Ito malupit din. Tulad ng Tecno Spark Go 1, 120Hz screen refresh rate na ang Tecno Spark 30C na nakakatuwa sa mga budget smartphone ni Tecno, nalalagay na nila ang 120Hz screen refresh rate na nakikita natin huge features yan sa mga mid-range and higher entry level. So screen size niya ay 6.67 inches, IPS LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 1600 pixels na meron support sa 120Hz screen refresh rate. So sa man out of the box, ang Android 14 siya with iOS 14. Sa chipset, MediaTek Helio G81 na merong octa-core CPU na merong clock speed up to 2.0 GHz, and sa GPU na Kamali G52 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18-watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, possible release, and yung specification si Tecno Spark 30C. It's about time magbigay na ako ng first impression based sa specifications itong smartphone na to. So pwede naman tayo magbigay ng mga first impression kahit na nagbe-base lang tayo sa specs. Lalong-lalo na hindi pa naman to na-release sa market para meron din kayong guide. Number 1 dyan sa screen. Yung screen niya is napakagandang deal. Resolution is minimum na yan. HD Plus 720p sa ganyang presyo. Okay pa yan, acceptable. Pero ito malupit. 120Hz screen refresh rate, mga ka-J-Vlog, for smoother animation. Napakaganda. Yan yung isang advantage ng Tecno Spark 30C sa mga ibang kalaban niya, lalo na sa entry-level segment. Number 2 sa RAM at ROM, napakasulit. 256 and 128 na ang pinaka-binibigay nilang storage, which is okay na wala tayong 64GB and 4GB, 8GB of RAM na ang nilalagay nila. So, sobrang sulit naman. Lalo-lalo sa kanyang presyo, bagay na bagay. Number 3 sa chipset. Sa chipset,
MediaTek Helio J1 is okay naman yan for ganitong presyo na talaga. Pag titingnan nyo rin yung chipset, titingnan nyo rin yung presyo kumbaga. Hindi lang nakita nyo, ay G81, hindi na sulit. Tingnan nyo rin naman yung presyo. Kung sulit naman yung presyo, ay sulit naman din, di ba? Tulad nito, ang presyo nito, 4 to 6,000. Minsan makukuha nyo pa ito na mas mababa, di ba? Na lalo na yung ramat niya, perfect din, malaki. Sulit din naman yung chipset niya. As long as hindi mabagal yung chipset, hindi naman siya tulad na lang ng mga meron GPU na PowerVR GA320, tulad na lang ng Helio G36, P35, yung mga ganyan chipset. Basta nakakapag-perform naman ng magbuti when it comes sa opening ng apps, nakakapaglaro naman tayo. Kaya nga giging test natin, kaya natin i-review. Para ma-share ko rin sa inyo kung maganda ba performance pa rin still ng G81 chipset ngayon 2024. Next, yung speakers. Speakers is napakagandang deal yan. Dual stereo speakers sa ganyang presyo. Syempre, isang magandang feature din yan ng Tecno Spark 30C na may enjoy natin dito sa smartphone na to. At ang pinakalas sa battery and fast charging rate, 5,000 mAh battery capacity, which is yan na talaga rin yung the best or minimum na nakikita natin sa mga entry or budget. Nakakatuwa na hindi 10 watts ang nilagay ni Tecno dito. 18 watts fast charging is, I think, yan na rin talaga the best na pwede natin lagay sa mga charging rate na 6 to 5,000 pesos, di ba? It's about time na fast charger naman na ilagay nila kasi minsan pag murang smartphone 5K tas 10 watts napakasait sa ulo nun. At least 18 watts fast charging is okay na yan. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating first impression sa Tecno Spark 30C. Hopefully nakatulong ito. And abangan nyo lang po yung unboxing, game test, review natin ng smartphone na to. At kung interested kayo dito, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. I-check nyo na agad. Check out nyo na dahil mas mura to ngayong launch date niya.